Rosalie, saan naman mapupunta ang tinanggal na confidential funds sa mga tanggapang ito? O June, wala na ng alokasyon ng confidential funds sa 2024 national budget ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte, gayon din ng Departments of Education, Agriculture, Information and Communications Technology, maging ng Foreign Affairs. Ang bulto ng secret funds na ito mapupunta sa mga ahensyang ang tungkulin ay isulong ang ating national security, partikular na dyan ng issue ng West Philippine Sea. Nagkakahalaga ang ni-realign na confidential funds ng 1.23 billion pesos at mapupunta sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Department of Transportation para sa development at expansion ng paliparan sa Pag-asa Island. Meanwhile, our panel, as authorized by the House Plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Hindi naman naapektuhan ng 2024 secret funds ng ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na ang Office of the President, gayon din ang iba pang opisina sa ilalim nito gaya ng Department of Justice, Bureau of Customs at iba pa. Mahigit sa 10 billion pesos ang halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs sa 2024 GAB. 4.8 billion pesos dito ang confidential o secret funds. Hindi rin nagalaw ang intelligence funds ng uniformed at military personnel. Ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds para ma-perform nila mandato nila. Salit namang confidential funds, makatatanggap naman ng pondo para sa maintenance and other operating expenses ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DICT, DFA, Office of the Ombudsman at DepEd's government assistance to students and teachers in private education. Bahagi lamang ang confidential funds realignment sa amendments ng Small Committee ng Kamara sa 2024 General Appropriations Bill o GAB. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 194 billion pesos ang institutional at individual amendments na ginawa ng Small Committee ng Kamara para tugunan ng inflation at pamumuhunan para sa kapakanan ng mga mamamayan at ng bansa. Kabilang narito ang Rice Subsidy Program, dagdag na pondo para sa National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, bakuna laban sa African Swine Fever, at pondo para sa Philippine Fisheries Development Authority. Mayroon ding alokasyon para sa medical assistance to indigent patients ng Department of Health, UP Philippine General Hospital, Departments of Social Welfare and Development, Labor and Employment at Commission on Higher Education. Hinuri naman ni Deputy Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas ang hakbang na realignment at removal ng confidential funds sa OVP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero hinamon nito ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isuko na rin ang confidential funds ng opisina at ilaan sa basic social services. Samantala, pinabulaan na naman ng Small Committee sa Kamara ang aligasyong may confidential funds ang House of Representatives, partikular na ang liderato nito. Gayunman, mayroon itong tinatawag na alokasyon na extraordinary expenses na anilang iniuulat kung papaano ginastos gaya ng kung mayroong kalamidad. In short, that's fake news. Ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. June sa October 25, nakatakda na isumite ng House of Representatives ang bersyon nito ng 2024 GAB o General Appropriations Bill sa Senado. Ngayon, dahil meron pa nga natitirang alokasyon ng confidential funds sa 2024 national budget, at hindi naman talaga na-realign o tinanggal lahat ng ahensya ng pamahalaan na may confidential o secret funds, ang pangako ng Small Committee ng Kamara o yung mga opisyal nitong House Committee on Appropriations, magkakaroon ng special provision doon sa 2024 national budget kung saan magkakaroon ng mas maigting na transparency sa paggamit ng confidential funds. Balik sa iyo, June. Rosalie, nakita ko doon sa
part noong 1.23 billion, kung di ako nagkakamali, na confidential funds ay na-realign din doon sa Office of the Ombudsman, sa Department of Agriculture, at meron doon sa Department of Education. Tama ba yun, Rosalie? Tama kayo dyan, June. Imbis na nga na confidential funds ang tawag sa mga pondong ito ay para sa kanilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kasi ang pagkakaiba ng dalawang yan, yung confidential funds, secret ang paggamit at hindi auditable. Pero pag nga MOOE yung pondo, nasa ilalim ng MOOE, dapat ay i-audit, magiging mas transparent ang paggamit. Kaya inalis na yung confidential funds at inilipat dun sa MOE ng mga ahensya ng pamahalaan na ito. Kabilang na nga dyan ang Department of Education na 150 million pesos, kung hindi ako nagkakamali, dahil dati merong 150 million pesos na confidential funds ang Department of Education at nirealign na nga yan, ginawang MOE under the Department of Education. Oo, wala na akong tatanong, Rosalie, kasi dapat ining tatanong ko na 150 dati yung confidential funds na hinihingi ng Department of Education, ngayon napunta dito sa maintenance and other operating expenses na 150 million pesos din. Tama ba yun, Rosalie? Tama, June. 150 million pesos dating confidential funds sa DepEd, ngayon nilipat sa MOE ng DepEd, kaya mas transparent yung pag-audit niyan. Pero yung 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President o OVP, totally tinanggal na yan ng House of Representatives Small Committee. Sa ngayon na Rosalie, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, ano ngayon, Rosalie, yung bang 150 million na yan, pesos na yan, ay karagdagang pondo pa doon sa MOOE? Lalabas, June, karagdagang pondo ito sa MOE ng Department of Education, particular na nakalaan ito sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Diyan mapupunta yung 150 million pesos na confidential funds ng DepEd. Doon naman sa nirealign na 1 billion mehigit, Rosalie, sinasabi mo, yung iba dito ay napunta para doon sa West Philippine Sea na initiative ng pamahalaan, tama ba? Sa Coast Guard at dito sa Pag-asa ng airport sa Pag-asa Island. Tama ba yun, Rosalie? Tama, June. Napunta yan sa, particular na doon sa binanggit mo na expansion at development ng airport sa Pag-asa Island. 381.8 million pesos ang inilaan dyan ng small committee para doon sa particular na doon sa pagpapaganda, pag-i-improve ng paliparan sa Pag-asa Island. At bahagi lang yan. Meron na kasing alokasyon. Meron ding ibang alokasyon ng bukod doon sa 381.8 million pesos, meron pang allocated na pondo, pero idinagdag nga yan galing sa confidential funds para mapaigting yung infrastruktura dyan sa Pag-asa Island na isa sa bahagi ng ating teritoryo, June. Meron pa ba naman itong gagawing re-reallocate ng mga pondo para naman dagdagan ang pondo ng Department of Health, DSWD, dahil yan talaga ang, kumbaga, mas kailangan ng mamamayan, Rosalie? June, tama ka. Kanina nabanggit ko, yung talagang total amount ng realigned funds nagkakahalaga ng 194 billion pesos. Yung ni-realigned na 1.23 billion pesos na confidential funds, bahagi lang yon ng 194 billion pesos na ni-realigned na pondo. At kasama nga dyan, pangunahin na layunin itong 194 billion pesos ay tugunan yung inflation sa bansa. Katulad ng mga nabanggit ko kanina, yung rice subsidy program at dagdag na pondo sa National Irrigation Administration. At meron din para tugunan yung mga pangangailangan na social services sa Department of Health. Ganun din sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Meron ding ilalaan o dagdag na pondo para sa Commission on Higher Education. So, 1.23 billion pesos na halaga ng confidential funds. Bahagi lang yan talaga ng 194 billion pesos na total amount nung realigned funds sa 2024 General Appropriations Bill na ang pangunahing layunin ay tugunan ng ating kinakaharap na suliranin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gayon din para nga mamuhunan sa mga mamamayan at sa ating bansa. Alright, maraming salamat sa iyong kompletong report. Rosalie Cos, nag-uulat mula sa House of Representatives.